Ako po si Jacqueline Palayon. Ako po ay 32 years dito sa Hong Kong bilang OFW. At ako po ay na-diagnose ng malignant breast cancer 2022. And during that time po is pandemic. Hindi po basta-bastang lumabas, hindi ka rin basta-bastang pumasok kung saan-saan. But then when I was diagnosed with malignant breast cancer, na-find out po yon. So sa madali pong salita, nag-undergo po ako ng medical treatment. So I prayed for the hospital na kung saan aasikaso sa akin, and even sa mga doctors, sa mga nurses, maging sa gwardiya, na hindi po maging sagabal yung dahil that time wala po akong COVID-19 injection. Ako po ay nag-undergo ng medical treatment. I went through DNA test, tinest po yung aking bukol kung ito po ay cancerous, and I went through scanning, MRI scanning, and so on. Sa aking pong pagpapatuloy sa aking medical treatment, nakita ko po ang kamay ng Panginoon sa aking buhay na hindi po niya ako pinabayaan. Kasi po, when I was diagnosed with that breast cancer, ang sinabi ko lang po sa Panginoon, whatever it is, Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Alam ko, sasamahan mo ako, ano man ang aking dadanasin, hindi mo ako pababayaan. And sure enough po, na nakita ko po ang pabor ng Lord. Nakita ko po that God is really an amazing God, na kung saan hindi po niya pababayaan ang mga anak niya na patuloy na nagtitiwala sa Kanya. So ako po ay nag-undergo ng chemotherapy for 7 months, and sa 7 months ko po na pagkikimo, ako po ay nakaluna na wala na yung aking buhok, na lahat, pati kilay, pati eyelashes, nawala na po yung aking magandang eyelashes. Kaya pati yung aming gwardiya sa work ko ay hindi po niya ako nakilala dahil I look different daw. But kahit po ako ay dumaan sa ganon, ang kamay ng Diyos ay aking pong naranasan, maging ang pabor sa aking employer, ang pabor sa government, everything, dahil po sa aking yung 7 months na pagkikimo. Kung titignan po natin yung dapat bayarin sa pagkikimo, triple pa po sa isang buwan sa aking minimum na sahod ang dapat mong bayaran. But then, God is good. God is really amazing. Dahil po, ginamit po niya ang government ng Hong Kong para po sila po ang magbayad doon po sa dapat kong bayarin. Wala po akong binayaran doon sa aking medical treatment. So, dito ko nakita ang kamay ng Diyos, na ang sabi nga niya, ang sino mang tumatawag sa Kanya, kailanman ay hindi niya ipapahiya. Ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, ililigtas po tayo ng Lord sa anumang kapahamakan, sa sakit karamdaman, maging sa mga kinakatakutan natin, mga expenses, ililigtas po tayo ng ating Panginoon. And then after 7 months ng aking chemotherapy, pinagpahinga po ako ng 1 month, and then nag-undergo po ako ng surgery. After ng surgery ko po, lumabas po yung result. Ang sabi po ng mga doctors na maganda raw yung aking surgery, maganda raw ang sugat, maganda rin daw yung aking kalagayan. All this time, you are really very good, sabi po ng mga nag-surgery sa akin. Dahil ang Panginoon ay nasa atin po, sinasamahan po tayo ng Panginoon, kaya lahat siya ang nag-aayos ng lahat, kaya para magiging very good ang lahat. And another thing is, during the pandemic, alam po natin, hindi po basta-bastang lumabas, lalo na po sa mga katulad ko na nag-undergo ng medical. Pero hindi po yun ang naging dahilan upang ako po ay hindi pumunta sa gawain ng Lord. Linggo-linggo, naandun po ako sa gawain ng Lord. Yung ating mga morning devotion, Bible studies, andun po ako, natutuwa nga po ako at nagagalak ako sa mga gawain ngayon. Hindi po dahilan yung aking pagpapagamot upang ako ay tumigil sa aking paglilingkod sa Diyos o sa pakikinig ng Kanyang salita. Bagkus naging masaya pa ako, naging encouragement pa yun sa akin para ako po ay mas lalo pang i-search ang Lord sa aking buhay. During my medical treatment, hindi rin po ako tumigil sa aking pagtatides. At alam niyo po, during my medical treatment, so
yung pong kinikita kong 100% naging 0%, pero hindi po yun ang dahilan para ako po ay tumigil sa aking tithes. Mas lalo ko pa pong binigay yung para sa Lord. At nakita ko po ang kamay ng Lord na may mga ginagamit siya upang ako ay pagpalain, isupply ang aking pangangailangan, lalo na financially. Kaya po, nakita ko po ang kabutihan, katapatan ng Lord that indeed He is an amazing God sa ating pong mga buhay. Kaya po, ang masasabi ko po, katulad ng sinabi ng Romans 10:13, that those who call in the name of the Lord will be saved. Isa-save po tayo ng ating Panginoon sa anumang kapangamakan, maging sa sakit karamdaman, maging sa hindi magandang pagtatrato. Isa-save po tayo ng Lord. At ako po mismo, proven ko po na ang Panginoon is indeed an amazing God sa ating mga buhay. Maraming pong salamat and God bless po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Leona Gagan. Tinanggap ko po ang ating Panginoon taong 1987 sa School Outreach Ministry sa Pilipinas. Dumating po ako dito sa Hong Kong ng year 2000 para magtrabaho. Iniwan ko po yung aking dalawang anak na babae, edad 3 at 4. Ako po ay isang single mother. Nais ko lamang magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa namang-manghang bagay na ginawa niya sa ating buhay na nawa ay maging encouragement din sa katulad kong single parent. Bilang isang single mother, hindi po madali para itaguyod ang ating mga anak, lalo sa ating kanilang pag-aaral. Subalit sa habag at biyaya po ng ating Panginoon, sila po ay nakapagtapos at ngayon po ay nagtatrabaho na po sila at nasa maayos na kalagayan. Nung unang daging ko dito, ang daming agam-agam, subalit pinatunayan ng Diyos na tapat siya sa kanyang mga pangako. Pinahawakan ko yung kanyang salita doon po sa Deuteronomy 28. Kaya unang sahod ko pa lang nung ako po ay narito. Talagang sinigap ko, may bigay ko po yung nararapat para sa ating Panginoon ng ating tithes and offering. So from that time on, ginawa ko po na every time na matatanggap ko po yung sahod ko, tinatanggal ko po yung ating tithes, hindi ko po binibilang nakasama po sa ating sahod. Yun po yung sekreto po. At yung natitira po, make sure na napapadalahan ko po yung ating nanay. At meron po akong iniiwan na pinagastos ko dito para hindi po ako magmukhang kawawa na nagpapalibre. And I made it a point na kahit na pupunti po yung natitira, I started to open a bank account at madalas nga 100 Hong Kong dollar lang po ang ating inilalagay. Subalit pinatunayan ng Lord ang kanyang katapatan sapagkat even ang mother ko tinuruan ko na siya po ay magta-tithes. Kahit na nung nag-aaral na po yung mga anak ko in their elementary stage, tinuruan ko po sila na magta-tithes din sila ayon sa kanilang mga allowances at bawon. Hindi po kawalan ang lahat ng yun sapagkat the Lord opened doors of blessings para sa amin. Isa po doon yung protection ng ating mga anak. Never in my life na matandaan ko na mayroon pong na-hospital po sa amin. Ang covering at protection po ng Diyos ay patuloy po namin nararanasan, and that is what I continue to claim in my life, na yung kanyang mga salita na kung saan ay kapag sundin mo lamang ang kanyang kalooban, if you diligently obey yung word ng ating Panginoon, blessings will overtake us. And now, pinatunayan po ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa ating buhay sapagkat ngayon po ay sa habag at biyaya ng Lord, yung dream ng ating mga anak na makapagpatayo ng sariling bahay, tinupad po ng ating Panginoon. Bagaman hindi po ganun kagandahan, but praise God for that blessing. At for His glory alone, ako po ay nakabili din ng lupa na dati-dati wala po kaming sariling lupa. Sa habag at biyaya ng ating Panginoon, nakapagpatayo po ako ng bahay. Tapos ko po yung ating mga anak na never po akong namutang sa bangko. At kahit po sa mga kapatiran or sino man yung mga sinasabi nilang portion to, never ko pong ginawa yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ginamit niya ang ating mga generous employers through His favor. And of course, dahil sa disiplina sa paggamit ko ng pera, ako po ay yung mga naipon ko,
Yun po yung mga pinag-umpisa ko kung paano ko ma-acquire yung mga bagay na. At kahit po nung magtapos yung dalawa kong anak, kasi sabay po yung graduation po nila, yung ibang kapatiran nagpo-offer pa po sila na pautangan ako, pero I never did. Ang sabi ko, hindi ko ginawang umutang nung ako'y nagpapaaral. Ngayon pa at sila po ay magtatapos na. And God had used my employer. Na yung sinabi ko na even nung taking ako ng anak ko, kasi right after graduation, after the review, nag-take po siya ng board exam. Agad po siya nakapasa ng CPA. Praise God for His faithfulness. Tunay na pagkakapagpapagpapawala sa aming Panginoon. Kaya naman hindi ka pababayaan. Tulad ng sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, He will open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that we don't have any more room for it. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa aking Panginoon sapagkat He is really an amazing God. Ako po si Mernal.